Medyo nakautot tayo kundi mga yun ang palatandaan kapag buhay pa ang tao, uutot pa yan. Hello mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Kumusta na kayo? And Happy New Year. Mayong Pasko sa inyong lahat mga kababayan. So nandito ako ngayon sa Bukirin. Umaga pa ako nandito na mga kababayan. Madaling araw pa ako mga kababayan, nandito na ako. So nag-apas kasi ako sa oras mga kababayan. Meron kasi akong binili nga mga buto ng mga gulay. So kailangan ko ng isidling. So nagpunta ako ng maaga para masidling at kasama ko itong mga pamangkin ko. At saka yun mga boto nga nasa salupin mga kababayan. So isidling ko ngayon mga kababayan. Kasi pagkatapos ko magsidling ay balik na ako doon sa bahay kasi punta ako doon sa Ilan ni Neri mga kababayan. Punta ako doon sa bahay nila Neri kasi ihatid ko yung package na galing kay Ma'am Rod. So para meron siyang pamasko, di ba? Kasi bukas ay kaarawan na ng Pasko. So dapat ay wala pa yung kaarawan ng Pasko ay mahatid ko na yung mga package na galing po kay Ma'am Rod mga kababayan. So kaya ay nagmamadali pa ako. Hindi naman din pwedeng hindi naman din pwedeng hindi ko gagawin yung tungkulin ko dito sa aking bukirin kasi po ay sayang naman po. So hati-hati na lang yung oras para para magawa ang lahat mga kababayan. So ngayon mga kababayan, samahan nyo na lang ako dito sa aking bukirin ngayon sa pagsidling ng mga buto. So, para pagkatapos ay punta na tayo doon sa ilan ni Nanay ni Neri mga kababayan. No? So yun lang po. No? Tara na. Dito tayo daraan mga kababayan. Para doon tayo magsidling ng mga buto. At kukuha muna tayo ng itong luway. Luway sa amin ito. Tama ka na. Ay, bonito dia bonito dito. Mira la chica. So dito lang tayo maggawa ng sidlinganan mga kababayan para po ay madali tayo makatapos.
So sakto na ito mga kababayan. Sakto na itong hawan ko para sidlingan natin ng mga boto. So yung boto natin ngayon ay atsal, no? At saka kulikot. At meron din tayong palya. Pero dyan natin ilagay sa crates ang palya natin mga kababayan. So panoorin nyo na lang ako mga kababayan para mabilis yung gawain ko dito. Check lang. So, maulan kasi mga kababayan pero gusto ko nang tapusin kasi nagmamadali ako para makapunta na ako doon sa ilan ni Nairi mga kababayan. Kasi nag-usap kami kagabi na papunta ako doon bukas. So ngayon nandito pa ako so dapat bilis-bilisan ko yung gawain ko ngayon para makapunta na ako doon sa kanila. So tara. Paano din? Medyo nakautot tayo konti mga kababayan. Yun ang palatandaan kapag buhay pa ang tao, uutot pa yan. Para hindi pumasok yung ulan. Bigay mo sa akin yung ano, yung buto. So yun, nandito na yung buto natin mga kababayan. Ito na po yung similya ng atsal natin mga kababayan. Kunti lang ito. Ano lang daw ito, mga 5,000 kapiraso. Pero sapat na yan. Para habang tayo ay namumuhay dito sa mundo ay meron naman tayong antay. Mayroon naman kapag wala tayong antay. Lalo na sa akin nga dito ako sa bundok, kailangan nga meron talagang tanim. Kasi nandito tayo sa bundok, so dapat may tanim tayo para meron tayong anihin. Ayos lang sana kapag meron tayong meron akong natapos. Pwede upo-upo na lang ako doon sa kahit saan. Hindi pwede mag-upo-upo tayo mga kababayan. Kailangan
sipag-sipag tayo para sa ating kinabukasan. So tara na. So yun naman kabayan, tapos na. Kailangan natin Sino ba yun? So okay na mga kababayan, na rasok ko na yung mga buto. So dito naman sa taas ay ito naman, itong tinatawag ng espada at kulikot. So isa lang yan sila, espada. Maliit lang ito pero malaki na ito, mga 1,000 na ito mga kababayan. So dito natin sa taas. Okay. Yun. So ngayon, so kasi may mga manok dito mga kabayan, pag hindi natin lagyan ng tawag dyan, lagyan ito ng net. So anuhin ng manok, so kailangan natin lagyan natin ng ali. So okay na yan mga kabayan. So lagyan na natin yan ng net. At saka lagyan natin yan ng pang pabaho para hindi kainin ng mga mananap. So dito tayo, pagukay muna tayo ng lupa. Para taniman natin ng taniman natin ng palya. Kami lang.
Oo, nandito yung itanim natin. Ito yung buto. Yakabadi. Ito na. So ngayon mga kababayan, so punta muna tayo doon sa baba. Kasi nandoon yung medisina natin nga para pangpatay ng mga mananap. Yung mga ood mga kababayan. Para hindi kainin yung mga ano natin. Hindi kainin yung hindi para hindi kainin yung buto natin mga kababayan. So kunin muna natin doon sa baba. Doon ko po sinidling yung buto ng labuyo mga kababayan. Doon sa baba. Kaya ay nandoon din yung medisina natin. So daan muna tayo dito sa balon. Meron akong balon dito mga kababayan. Igib muna tayo ng tubig para yan po ang idigdig natin sa ating seedling mga kababayan. So ito yung balon natin. Wow. No? Ang makarelate lang dito mga kababayan yung may balon. So ito yung balon ko. So okay na mga kababayan. So puno na yung galon natin. At punta na natin yung seedling doon sa baba. Para makita natin kung ano na yung kalagayan. Kung pwede na ba itanim or hindi pa. So ito po yung mga manok ng kapitbahay. So kapag hindi natin gawa ng paraan yung mga seedling natin mga kababayan, so masisira talaga. Yun ang dahilan nga mag-away tayo ng kapitbahay kasi dahil lang sa manok. So kaya ay para hindi tayo mag-away, so gawaan na lang natin ang paraan para yung manok nila ay hindi makasira ng mga pananim natin. So yun na mga kababayan ang ating seedling. So pwede na mga kababayan, pwede na ilipat yung mga seedling natin. Nakabalot ng musket. Buti pa yung seedling ko ay nakamusket pa araw at gabi. Pero ako hindi. So ito yung mga pananim natin. Yung kalabasa ay malapit naman bigay ng mga biyaya. So papunta ito sa baba. Medyo lang ito, hindi pahawan. Nabibisi pa po ako. So ngayong sunod na linggo ay ito naman ang ating gagawin. Hawa na natin itong pananim. So doon sa kabila, so yun yung kamote. Galing po nila Russell. So hawa na po mga kababayan. Kaso lang po ay na landslide. Na landslide. Pagkatapos naghawan, so na landslide na po. Sana na landslide muna bago na hawanan. So okay na. Meron na tayong pangbala sa tiyan. So dyan sa kabila ay yun ang ating kalabasa. So ma-harvest ito ngayong January. Sana po ay abutin tayo ng mahal-mahal. Dahil dito sa kabila mga kababayan ay sobrang mura po yung
kalabasa natin dito sa kabila. Sana dito tayo babawi. So yun, ito yung ating seedling mga kababayan. Ito yung labuyo natin. So malalaki na po. Pwede natin ito ilipat. So dapat natin ito isprehan. Baka malata. Nangyari. Oh. So dapat ito isprehan. Kasi maano ito malata pag hindi isprehan. Daitin. Magtanong muna tayo kung anong i-spray kasi hindi ko rin alam ang i-spray nito. So ito yung ating medisina. Kunti na lang laman. Pero may laman pa ito. Tara na. Balik na tayo doon sa taas. So ngayon mga kabayan, so bigbigan muna natin ng medisina. Ganito lang yung gagawin natin mga kabayan kasi wala tayong gamit dito. No? Kamay-kamay na lang tayo para matapos na to. So yun po mga kababayan, ay tapos na po yung ating seedling mga kababayan. So kita natin yung may ano na, tawag dyan ay, nakaalad na. Nakabakod na yung ating seedling mga kababayan. So hindi na ito basta-basta nga pasukan ng manok. So may bakod na. So para pagbalik natin ay walang masamang mangyayari. At nalagyan din natin ng patay ng ood mga kababayan para hindi pumasok yung ood dyan sa loob. At saka maayos na yung ano natin. So kahit ganito lang ito mga kababayan, so nakasigurado po ako nga mag-ano ito, tumubo itong ating mga seedling, no? So mga ilang linggo, 2 linggo, so makita na natin yung mga seedling natin, yung mga buto natin na tumubo na mga kababayan. So yun lang po mga kababayan. So alis na po kami kasi malayo pa yung pupuntahan ko ngayon doon sa ilananay ni Neri mga kababayan. So mga galing dito mga 3 oras pa yung biyahe. So tamang tama ay ngayon mag alas 9 na. So alas 11, alas 12. Tama mga alas 2 nandoon na ako sa kanila. So abangan nyo na lang mga kababayan ang aming mga kaganapan doon. So yun lang po. At nagpapasalamat lang po ako mga kababayan sa inyong lahat nga walang sawang nagasubaybay sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat nga nandyan pa rin laging panood ng aming mga YouTube ng PB Team.
At saka pasalamatan ko din si Sir Paul mga kababayan dahil po sa kanya ay nagkakilala po tayo mga kababayan, no? So maraming salamat po sa kanya dahil walang pagbabago, ano? Walang pagbabago ang kanyang ugali mga kababayan. Kung ano si Sir Paul nung unang panahon nga nagkita kami, ganon pa rin ngayon. So iwan ko sa inyo mga kababayan kung ano din ang nakita ninyo. Pero sa akin, nga nakita ko sa kanya mga kababayan, so kung ano siya nung nakaraan, ganon pa rin siya ngayon. So sana po ay huwag natin kalimutan nga papanoorin yung kanyang mga video para makatulong din tayo sa kanya at may pagpatuloy ang pagmimisyon dito sa kabundukan sa pagtulong sa mga katutubo. So yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po. God bless you. Bye-bye.